God is good. And all the time. And that's why I'm so proud with all of you. You are my favorite family. Yeah, no? And we cannot do this without God. And of course, without the leaders and all of you. Palakpakan nyo yung lahat ng sarili nyo. Nakakatuwa lang balikan yung mga nangyari. No? So, why did I show that? I want all of us to remember. Kailangan nating alalahanin araw-araw yung lavish love of God. Yung hindi mo mabilang o hindi mo masukat na pag-ibig ng Diyos sa atin. And dahilan kung bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin, because of the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Nag-sacrifice siya para sa ating lahat. And, syempre, hindi natin magagawa lahat ng ginagawa natin kung wala si Holy Spirit. Now, that's why our God is so good. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the reason why I believe, no, yung area kanina nila, Thea, and most of all the leaders, that's why we grow, it's simply because we became unstoppable. Are you unstoppable? Amen. No? And this gospel, o yung magandang balita, is unhindered. Can you say unhindered? Unhindered. No, last week, no, nagturo ako sa Bulacan on their district camp, and I teach this lesson. And sabi ko, I want to bring this again sa Hope Bataan so that we will be reminded about the true meaning of gospel, and of course, the importance of gospel. Ano nga ba yung gospel? No? For us, we keep hearing the word gospel, that do we really know the meaning of it? So today, I will unfold to you my teaching entitled Unhindered Gospel. Ano nga ba yung unhindered gospel? No? Let's see from the context to the letter of Paul to Timothy. Si Pablo, mentee niya si Timoteo. And during the early Christian days, no, sila yung mga martyr, o sila yung mga nag-share ng gospel. That's why, praise the Lord, tayong lahat ngayon nakareceive ng magandang balita. And during, or upon writing this letter to Timothy, si Pablo, alam niyang malapit na siyang mamatay. And nakulong siya dahil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And this could be his last will testament to Timothy. Di ba kapag may last and will testament, ang inheritance is kayamanan. But this one, si Pablo, ang kayamanan na iniwan niya kay Timoteo is godly wisdom. Mga habilin. So, kumuha lang ako ng ilang verses na pag-aaralan natin, and it is in the 2 Timothy chapter 2, verse 8 to 10 ng NLT version. Sabay-sabay po tayo. Sabi niya, always remember that Jesus Christ, a descendant of King David, was raised from the dead. This is the good news I preach. And because I preach this good news, I am suffering and have been chained like a criminal. But the word of God cannot be chained. So I am willing to endure anything if it will bring salvation and eternal glory in Christ Jesus to those God has chosen. This is the scripture. Let us pray. Father in heaven, we thank you, God, for the life of Paul na ginamit mo, Lord, para malaman namin ang kalooban mo. Dalangin ko po, Ama, na itago mo ko sa iyong malabay na pakpak at sa presensya mo. Upon sharing this word, O God, tumimo sa aming mga isip kung ano po ang katotohanan at dapat namin gawin. Dalangin ko po, Panginoon, tanggalin mo ang antok sa aming lahat, makinig kami ng taimtim at maisabuhay namin ang kalooban mo. In Jesus' name, Amen. So, I will jump into number 1, the gospel. Kasi pag-uusapan natin unhindered gospel, but I would like to emphasize or define to you, ano nga ba yung gospel? Sabi yan sa 2 Timothy chapter 2 verse 8, always remember that Jesus Christ. So si Jesus Christ, the main gospel. Jesus Christ, descendant of King David, was raised from the dead.
Papansin ninyo, sa dami ng mga tinuturo namin dito sa church, kahit sa life group, pero lagi siyang papatungo kay Jesus Christ. Tama? No? And sabi niya, this is the good news I preach. So the gospel in Greek word is called euangelion. Can you say euangelion? Euangelion literally means good news. Magandang balita. Ang gospel, ang ibig sabihin is magandang balita. Pag maganda ba ang balita, kailangang ikwento? Paano kung masama at mabaho? Dapat itago. Pero minsan sa Pilipino, mas gusto pa nilang binabagsak ang kapwa Pilipino. That's why in the entire world, we are labeled as crab mentality. Mayroon tayong crab mentality syndrome. No, we cancel that in Jesus' name. Sa church natin, we don't agree with that spirit. We rebuke it. No, ayaw natin ng division sa church. Amen? So, balik tayo. This is a good news. So, broadly speaking, pag pag-uusapan natin ng malawak, ang magandang balita is the beautiful book, the Bible itself. From Genesis to Revelation. Kasi lahat ng balitang ito, ang salita ng Diyos, nagmula sa hininga ng Panginoon. Sino nang nakabasa ng Bible from Genesis to Revelation, natapos na? Taas kamay. Isa, dalawa. May pasulpot-sulpot, hindi sigurado. Okay, ilan lang. Ako nabasa ko na Genesis Revelation. Maraming beses. Paulit-ulit. Genesis Revelation, yun ang nabasa ko. Genesis Revelation, it's just a joke. But, this is hard to read. Tama? Sino kapag magbabasa siya, inaantok? Pag magbabasa sa Leviticus, di naintindihan. Madami, di ba? But, since this is the good news, we must read it from the beginning to the end. Pero, ano nga ba kung halimbawa, simplified good news? Ang simplified good news is concerning about Jesus Christ and the salvation. The way to salvation. Yun ang simplified gospel. No? Yun yung nagko-concern about how Jesus Christ saved us from our sin. Amen? So, I want to share to you today, no, elements of the gospel. Essential elements. Kasi, pag naiintindihan lang natin ang gospel na, good news to. Sasabihin mo ba, oy, may good news, may good news. Pero ano yung good news? So these essential elements, I will unfold it to you. Why? Kasi without this foundation of truth, no gospel presentation is complete. So para makumpleto yung magandang balita, kailangan meron siyang elements. Ano yun? Number one is, Jesus Christ died for our sins. No? Namatay si Christ, ay lumabas lahat agad. Hindi ba pag ganun-ganun yan? Okay, anyway, nandyan na siya. So, Jesus Christ died for our sins. So, magandang balita ba na si Jesucristo ay namatay para sa ating kasalanan? Yes! Sino ang gustong mamatay para sa kasalanan mo? Halimbawa, nakulong si Nanay Loida. Huwag naman sana. Nanay Guy, ikaw ba makikipagpalit ka na? Nanay Loida, ikaw na lang ang lumaya, ako na lang ang magpapakulong, papayag ka ba? Kahit mahal na mahal mo si Nanay Loida, baka hindi, di ba? Or, meron ba dito na kung halimbawa, no, bibitayin ako, meron ba magsasabi, wag na si pastor, ako na lang? Meron ba? Grabe kayo na nagmamahal sa akin. Di ba? So, with all honesty, nobody. But this Jesus Christ, the Son of God, who is so holy, He gave His life for you and for me. That is a good news. Good news dahil may nagmamahal sa atin ng unconditional. Ito ang tunay na unconditional love. Kasi kahit sa mag-asawa, would you agree with me that our love for one another is conditional? May aamin ba dito na may condition ng pag-ibig natin sa mga asawa natin? Kung mahal mo ako, dapat alagaan mo ko. Kung mahal mo ako, baby, dapat timpla mo ko ng kape. Di ba? Ayaw mo ng baby, o sige, B.
Tama, mali. No, so it's conditional. But Jesus Christ, no, Romans 3:23 says, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat tayo makasalanan, pero lahat tayo piniling iligtas. Hindi lang pastor, hindi lang matalino, hindi lang bata, hindi matanda. For all, lahat tayo niligtas. Is it a good news na lahat tayo maliligtas? This is a good news. Tapikin mo yung katabi mo, naligtas ka na, natutulog ka pa. May nakita ko. Okay. So, kasi, alam naman natin na sabi ni Apostol Paul, kapag makasalanan ka, saan ang diretsyo mo? Sa hell. Gusto mo bang masunog? Hindi. Pero because of Jesus Christ, naligtas ka. Is it a good news? Another essential element of the gospel, the person and the finished work of Jesus Christ. Tinapos na niya lahat. No, dun sa pagkatao niya, Jesus is the one who went to the cross to pay for our debt sa ating mga utang, sa kasalanan natin na we owe it to God, God the Father. Kasalanan natin yun. Sino dito ang walang kasalanan? Sino dito ang perfecto? Hindi ko sinasabing first name lang na perfecto. Ha? Okay? May perfect ba dito? O wala. Even me, I'm not perfect. Okay? So walang perfecto dito. But God, no, gave His one and only Son, and because of His Son, Jesus Christ, who died on the cross, covers all the sin. Alam niyo ba yun? Is it a good news na yung kasalanan mo noon, ngayon, at gagawin mo pa lang, binayaran na ni Kristo? Is it a good news? Is it a gospel? Of course, yes. That's why we give glory to Jesus Christ. No, He gave us the right to inherit the kingdom of God. Ano yung inherit sa Tagalog? Binigyan tayo ng mana. Mana ng kaligtasan. Isn't it a good news? Amen. This is a good news. No? John chapter 1 verse 12 sabi niya, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Makasalanan tayo? Binigyan tayo ng karapatan ng Diyos. Good news? Anong gagawin natin? Di ba dapat purihin siya? Di ba dapat pasalamatan siya? Amen. So sabihin natin sa katabi natin, you are so blessed. Amen. What other elements? So nare-remind ba kayo sa gospel? Siguro dito, no, ay alam ko yan, tinuro ng mentor ko yan eh. Yan yung bridge diagram eh. Di ba? Ito yung kinukwento lagi, the greatest love story has ever told. Nung nag-uumpisa ako, yan ang laging kwento. Naaalala ko. No? So, the third one, the elements, or the essential elements of the gospel is the resurrection of Jesus Christ. Sabi dito, di ba, sabi niya kanina, was raised from the dead. Sabi ni Paul kay Timothy, was raised from the dead. For who? For you and me. When someone is raised, ibig sabihin, may namatay. Meron na ba kayong nakita na namatay at nilibing na 3 araw, nabuhay ulit? Do you know of someone na gano'n? Baka meron, isipin nyo. Meron? Meron kayong kilala? Jesus. But personal? Wala. And that is the proof of God's power. The resurrection of Jesus Christ. Kaya pansinin niyo, every time I will pray, lalo na dun sa mga tumatanggap kay Kristo, naniniwala ako at tinatanggap ko na si Hesus Kristo ay namatay sa krus at nabuhay na maguli ng 3 araw. Is it a good news? Magandang balita ba na ang Diyos natin namatay pero tapos nabuhay muli? Sino nakagawa nun? Wala. Siya lang. So hindi ba yun magandang pruweba na makapangyarihan ng Diyos na sinasamba natin? Is it the good news? That is the gospel. No? Only He who created life can resurrect it after death. Who created life? God. Who can resurrect it?
God. Who can take our life? God. Because He is sovereign. Siya yung pinakamakapangyarihan. Amen. No? So, this proves that He is the only one who can remove the sting that is death and the victory that is in the grave. Siya lang ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Is it essential to the good news? Yes. Trust me, hindi lahat naniniwala dito. Hindi lahat naniniwala na si Jesucristo ay Diyos. Mapalad ang mga sumasampalataya at naniniwala na si Jesucristo ay namatay at nabuhay na maguli ng ikatlong araw. Na kung naniniwala ka, praise be to God. Because that's part of the gospel, you will be saved. Number 4, Jesus Christ offered this salvation as a free gift. Redundant na, no? Free gift. Pwedeng a gift na lang, di ba? Because a gift, ang regalo ba, binabayaran? Meron bang nag-birthday? Oy, happy birthday! This is your gift. Magkano? Meron ba? Wala. Meron ba nagregalo na naningil? Merong iba. Oh, binigyan kita regalo. Sa birthday ko, bigyan mo ko, ah. Hindi yung regalo. Exchange gift yun. Tama, mali. So, ang regalo dapat libre. Kaya tuloy nilagay ko, free gift. Because there are so-called gifts na pinababayaran. Ang tao mahilig sa bayaran. Tama? Pero ang Diyos nagbibigay ng libre. No? That's why, is it a good news? Masarap ba tumanggap ng libre? Libre. Speaking of libre, nakita niyo ba yung si Bining Mika dito? Si Bining Mika, nakita niyo? Yung kumanta ng Pantropiko? Ayun, si Bining Mika, oh. Pulang-pula ang buhok. Si Ate Chawien may pulang buhok. Libre. No? Our friend from Hope Tondor invited us to go to Manila. So, akala naman namin, check namin yung mga practice nila dahil mag-anniversary sila ngayon. Yung pala may surprise. Tingnan nyo rin yung nails ni ate mamaya. May cutics siyang bago. Alam mo, may star. Na-amaze ako ngayon sa kanya. Dati ang cutics, kulay-kulay lang, di ba? Aba ngayon, may mga design. Tapos humaba ang kuko niya. Sabi ko, naku, lagot ka kay Lord, kasalanan yan. No? No, it's just me. But you know, if it is something good, why not? Diba? Pero, of course, ang pinapoint out ko dito is, magkano ang pakulay ng buhok ngayon? Parang nakita ko si Alvin. Hi, Alvin! Welcome home, anak. Magkano ang pakulay ng buhok ngayon? 5,000! Oh, Lord, thank you so much. It's free! Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord. May nails pa. No, kaya Hope Tondo family, shout out. Thank you so much. Pinasaya niyo ang asawa ko. Naghahanap ako, paano naman ako? Akala ko may libreng gupit, kaya tingnan niyo yung makapal na buhok ko. Wala palang panlalaki. Pero, I have a friend na naglinis ng mukha ko. 50% off. Ayan. Kaya mamaya, baka akala nyo may kagat ako ng putakte. Hindi yan. Nagpalinis po ako. Pinatanggal po namin yung milya. Anyway, going back to the Word of God. Masarap ba libre? Is it the good news when Jesus Christ give you the free salvation? Amen. Palakpakan natin ang Word. Libre to, pero it can only be received by faith. Libre siyang ibibigay, pero kailangan mong tanggapin ng may pananampalataya. Kasi merong iba tumatanggap. Okay, sorry Lord. May tatanggapin na, okay, thank you. Tapos na. Tapos, pag tinanggap nila, yung regalo, ay, mag na naman. Ayaw yan, dami akong mag. Tama? O kaya, ay, yung binigay sa akin, handkerchief, di na uso handkerchief, tissue na ngayon. But when you receive gift, di ba dapat you value it? Dapat papahalagahan mo siya. By faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, alam ko, kahit marami pa akong tasa ngayon, magagamit ko tong tasang to sa susunod na araw. O sa susunod na panahon. Di ba? Kasi ngayon, meron akong 2 magandang tasa.
Paano kung meron akong bisita, 8? Magagamit ko siya. So, you keep it by faith, alam mong may paggagamitan siya. Amen? So, we will receive that free salvation by faith. And our salvation, sabi ni Apostle Paul, the gospel is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Naniniwala. Hindi nagdududa sa isip. Totoo kaya yung pinagsasabi ng pastor na to? Baka magaling lang tong salesperson. It is only by faith. Kung di tayo maniniwala na si Jesucristo ay tagapagligtas, kahit ilang beses mo sabihin sa buong mundo na Kristiyano ka, pero sa puso mo nagdududa ka na may Kristo, I'm sorry, you will not be saved. Because the salvation is free, but it is received by faith. Sa pananampalataya. Amen? Sabi niya, first to the Jews, next to the Gentiles. We are the Gentiles. So praise be to God dahil binigyan tayo ng pagkakataon na matanggap si Kristo. Sa paano paraan? Romans 10, sabi niya, if you declare with your mouth, can you say, mouth? Hindi yung, kasi di ba may mga nananalangin po ako sa isip. Okay? Then, nagpray po ako sa isip, nasa puso ko po yun. But it is very clear in the Bible. Tingnan nyo mamaya sa Bible nyo ha. Roma chapter 10, verse 9. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe it in your heart. Naniniwala din kayo ng buong puso. Hindi yung binigkas mo lang din. Meron naman, binigkas, malakas. Naniniwala ako ng Panginoon ay siya ang tagapagligtas. Tinatanggap ko siya bilang Diyos. Pero yung puso't isip niya, mamaya sa birthday yan. So it's two things. You declare with your mouth, at the same time, you believe with all your heart that Jesus is Lord, that God raised Him from the dead. Again, maniwala ka na muli siyang nabuhay. Hindi yung paniniwalang may Diyos lang. Ay, isa lang naman ang Diyos natin. Hindi. Hindi ako naniniwala. Kasi yung iba, ang Diyos nila may ibang pangalan. Hindi ko na babanggitin, ha? Just to respect. Or pwede akong magbanggit ng ibang Diyos. Facebook. Ibang Diyos, pera. Ibang Diyos, labada. Pwede pa lang maging Diyos sa labada? Opo. Pag inuna mo siya bago ka magdasal. Okay? Kasi dapat top priority and center si God. So, sabi niya, believe that He raised from the dead, and then, sabi niya dito, you will be saved. That is the gospel. Maliwanag po ba? That is the gospel. No, in short, if we will conclude this, the essential elements of the gospel is the sin of all men. Dapat, aminin natin na makasalanan tayo. The death of Christ on the cross to pay for the sin. So si Jesus Christ ang namatay para tayo ay ligtas. Nabuhay siya mag-uli. The resurrection of Christ, no, to provide abundant life and everlasting life for those who followed Him. Not only just believe, followed Him. Meron kasing naniwala, tas di na sumunod. Ano mangyayari doon? Naniwala ako ngayon. Sinabi ko yung prayer na yon, pero di ako sumunod. Ano mangyayari? Babalik sa kawalan. Babalik sa kadiliman. So believe and then followed Him. Number 4, para malaman natin kung paano mag-share ng gospel, tell everyone that our salvation is only by grace alone. Biyaya ng Diyos, libre. Through faith. Pananampalataya. So naiintindihan po ang meaning ng gospel? Yun ang ebanghelyo. Because I believe, without understanding the true gospel, it is very hard to share the gospel. Agree? May naniniwala po ba? Sino ang may alam na nung tinich ko, taas kamay? Wala? Wala kang nakakalam? Pati leaders, di nyo alam yun? Bridge diagram yun, uy.
Okay. Sino ang na-remind? Ayan. Sino ang bago sa kanila yung sharing na yon? Walang nagtaas ng kamay. Ano po yung natutunan nyo? May kausap ba ako? Okay, let's repeat. Sino ang na-remind doon sa senior ko, taas kamay? Okay, yan. Sino ang nakakaalam simula noon hanggang ngayon, taas kamay? Sino ang first time na nakarinig nun? 1, 2, 3, praise the Lord. You see? So, it is very important that we understood the gospel. Kasi di ba lagi natin naririnig the gospel, preach the gospel. Tama? So now you understand it. Now, dahil nauunawaan na natin kung ano ang ebanghelyo. Kasi sa Tagalog, or tawag dyan, ebanghelyo. Tama? Kaya nga, euangelion. From the Greek word, euangelion. Can you say euangelion? With a close mouth, euangelion. Hindi bumubo kayo bibig, euangelion. Euangelion is the good news. Okay? This is the good news. Now, point number 2. If there's this gospel, there's also the truth behind it. May katotohanan dito sa ebanghelyo. No? Tako naman tayo sa verse 9 ng 2 Timothy. Sabi niya, sabay-sabay tayo. And because I preach this good news, this is the truth. I am suffering and have been chained like a criminal. But the word of God cannot be chained. Isa lang yung nag-amen. Sa pagtuturo natin at pag-share ng katotohanan ng ebanghelyo, mahirap. Sino nakaka-relate? Mahirap mag-share ng gospel. Lalo na pag i-reject ka. Diba? O kaya nakinig sa tapos pagtatawanan ka. And then, aside from that suffering, they will persecute you. Tama? Sino nakaranas dito? Uy, invite kita sa church. Doon pa lang sa invite. Ay, di. Busy ako. Anong pakiramdam? Are you suffering from that rejection? Somehow. Pero salamat, merong Diyos na, God, this is for you. Hindi ako titigil. Tama? Or maybe, I'll preach the gospel to you, tas ang daming tanong. Ikaw mismo, narito ka na, hindi mo na alam kung ano yung sasagot mo. And you are suffering from, naku, dapat pala aralin ko muna ang Word of God. No? So there's suffering. No, we want to establish the truth. The gospel, actually, is unhindered. Can you say unhindered? Ano ba pag sinabing unhindered? Hindi siya matatalikala. Hindi siya magagapos. Walang makakahadlang. That is also the truth. Though, kahit na makulong si Pablo, sinusulat niya to sa loob ng prison, kahit nakakulong si Pablo, nakakapagbahagi siya ng magandang balita. He even talked to the prison ward. And then he even wrote this letter to Timothy. And walang makakapigil kay Pablo. Dalangin ko, wala ding makakapigil sa inyo na makinig at labanan nyo ang inyong antok. In the name of Jesus, mawala ang antok ng mga nakapigil. Amen? So, unhindered siya, and this is unstoppable. Since the early Christian, when Jesus Christ was raised from the dead, hanggang ngayon, ilang libong taon nang nakakaraan. Tanong, marami na kayong librong nagamit simula nung nag-aaral kayo elementary hanggang high school? Sino ang mga 1960s? Taas kamay. Naaalala niyo pa po ba ang mga binasa niyong libro? Ginagamit pa kaya ngayon ang mga libro niyo sa school? Napalitan na, no? 1970s. Sa tingin nyo, nakikita nyo pa ba yung mga books ninyo ngayon? 1980s. 80s. May nakikita pa kayong pocketbook? Meron pa? Yung bang mga binasa nyo noon, pareho ng ngayon? Marahil, iba na. 1990s. May nakikita pa kayong mga sibika at kultura?
Meron pa bang EPP? 90s kasi ako eh. Di ba? TLE na ngayon. Okay. Meron pa bang GMRC? Oh, yung mga bago, alam niyo yung GMRC? Good Manners and Right and Conduct. Kaya kayo, wala kayong GMRC ngayon. Oh, may nakakaalala ng ROTC. Oh, di ba? So, why I am saying this? Bakit ko ito sinasabi? Okay, eyes on me, ears on me. Hear the word of God. Lahat ng bagay sa mundo, nawawala. Pero ang salita ng Diyos, nananatili. Hanggang ngayon, pinag-uusapan natin ng Bible. 2,000 plus years ago, no? Bakit ko nalaman? Sabi niya dito, Mateo 24, verse 35, sabay-sabay. Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago. Maalaala mo kaya si Jesus ay namatay. Habang may buhay, I'll preach the gospel. Diba, no? Naisingit ko pa yun. So, magpakailanman. Hindi natatapos. No, you cannot. You do not. You cannot. Hindi natin mapipigilan ang paglaganap ng magandang balita. Kahit tumigil ako, kahit mawala ako, may gagamitin ng Diyos. Kaya ako nga lagi ko sinasabi, I'm not that important. Kasi kawalan ko kapag tumigil ako. Kawalan ko kapag bumitaw ako sa Diyos. Kasi ang Diyos makakahanap ng mga taong pwede niyang gamitin. That's why I encourage all of you, walang bibitaw. Huwag niyong kantayin yung gusto ko ng Please. We don't partner and we don't agree with that song. Dahil ang kakantayin natin is we will never give up. Diba? Nothing's gonna change my love for you. Oh, tama na. Okay. So, the truth is, number one, the gospel is unhindered. Hindi kailanman titigil ang paglaganap ng magandang balita. Bakit? Kasi salita to ng Diyos. And this is the command of the living God. Buhay ang salita ng Diyos. Pag buhay ang salita ng Diyos, patuloy na lumalago, patuloy na mag-e-expand. And the one who instructed us to preach the gospel is the King of Kings, the Lord of all lords. Kaya ang utos ng hari, hindi kailanman mababalik. Kahit tayong mga servants, mag-resign na tayo, I resign God! Ayoko na! Nakakapagod, nakakasawa. Lunes, Martes, Miyerkules hanggang Linggo. Walang tigil ang simbahan. Aba, kinuha na yung buhay ko, di na tuloy ako makanood ng Netflix. It's okay. Kasi when you say no to God, or when you say no to Hope Church or to me, you're not saying no to me. You're saying no to God. So I pray that you will say yes to Jesus. Because this word will continue. Hindi ito matatapos. Magpakailanman. Maliwanag ang sinabi sa aklat ng Mateo. Ako nga, libro lang ang nawawala. Kanina na tinanong ko, tama? Sa Bible, sinabi, langit at ang lupa, mawawala, matatapos. So ibig sabihin dito, na kung maglalaho ang langit at lupa na to, ibig sabihin, totoo na magugulaw ang mundo. Totoo na babalik ulit si Jesus at magkakaroon ng bagong mundo. Tama? Do you want to be a part of that? Do you want to see that? Then partner with God. Amen? 2, there will be suffering. Ano pang katotohanan? Merong paghihirap, may persecution, may hiya kang mararamdaman sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tama o hindi? Magkakaroon ka ng gastos sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tama o hindi? Gas, pakain, pang-medical, pang-merienda, minsan pabigas.
Why we are doing this? Because this is our avenue to reach out to people. But this is not the main thing. The main thing is we preach the gospel, the good news. Amen? So, magpapatuloy siya. And sabi sa Luke chapter 9, verse 1 to 6. Okay, hindi titigil ang paglaganap ng magandang balita. Can I hear an amen? And then, is it also true na mahirap magbahagi ng salita ng Diyos? Do we suffer when we preach the gospel? Hello? May kausap ba ako? Nag-aalala ba tayo na paano kaya i-share? Si pastor lagi niya sinishare yun. Parang nangungusap na sa akin ng Diyos, gusto ko nang magbahagi ng salita. Pero I do not know how. Meron ba? Okay. Luke chapter 9, verse 1 to 6. Sabi niya, then he called his 12 disciples. Papalitan ko. Then he called all the members of Hope Bataan Church together and gave them the power and authority over all demons and to cure diseases. God gave us the power and authority. May kapangyarihan tayo. Good news? May otoridad tayo. Good news? Kahit sa demonyo. Walang laban ng demonyo sa atin. So pag may binigay, ibig sabihin, may responsibilidad. Sino nagsabi? Si Spider-Man o si Uncle Ben? Great power comes with great responsibility. Do we have a great power? Yes. The power of God, the authority from God. So we have something to do. Ano yun? Sabi niya, He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Meron po tayong gagawin. Pampastor lang ba yan? No. Sa lahat ng nananampalataya, if God gave us the power and the authority, we must preach the gospel. Preach the kingdom of God. Heal the sick. And this is very clear. And He said to them, take nothing for the journey, neither staff nor bag, nor bread, nor money, and do not have 2 tunics apiece. Wherever house you enter, stay there. And from there, they depart. And whoever will not receive you, when you go out of that city, shake off the very dust from your feet as a testimony against them. Pwede palang magtampo, no? Pwede palang magalit sa mga hindi tumatanggap sa atin. No? And then, sabi niya, anong ginawa ng mga taga-Hope Bataan? Anong gagawin ng mga taga-Bataan? So they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing everywhere. Praise the Lord. All of us, we have the authority from God. All of us, we have the power from God. So we must all preach the gospel. May pinipili ba ang Diyos? Meron. Pinipili niya ang mga taong mapagpakumbaba. Isa ka ba sa mga mapagpakumbaba? Then preach the gospel. Maliwanag ba ang Bible? No? Are you with me? No? So, God gave us power and authority. So, ang tanong, anong pumipigil sa'yo? Tanong mo sa katabi mo, anong pumipigil sa'yo para ibahagi ang salita ng Diyos? Meron ba? Okay, tuloy nyo mamaya. If you have the power and authority and you love God, anong pumipigil sa'yo? Diba? Ano pa? Ano pa ang tanong? May kapangyarihan ka at otoridad na bigay ng Diyos. Di ba dapat wala kang katakutan? Kasi ang kakampi mo, Diyos. Di ba dapat walang makakapigil sa'yo? Kasi Diyos ang sandigan mo. Can I hear an amen? O anong nakakahiya sa pag-share ng gospel? Wala. So, bakit may empty chair?
Kala nyo, display lang to, no? Why there is an empty chair? We have 200 chairs dito sa church. So praise the Lord, 100 plus tayo. Pero, merong empty chair ba dyan? Ba't may empty chair? So, ibig sabihin, may pwede pang imbitahan. Can I hear an amen? May empty chair pa po sa likod? Wala? Kulang pa? Ay, bigay sa kanila yan. Okay. Imagine, di ba? Praise God! Tayo dito, mga 180 na. Plus yung mga kids natin. Dito lang to sa Balsik. Paano yung Hope Lubao? Paano yung Hope Orani? Paano yung Hope Pagalanggang, Dinarapian? Yung Almacen, hindi lahat nandito. Yung Saba, maraming wala. Do you know that we are ranging 500 to 600 people? Palakpakan natin ang Lord. But, should it stop to 600? Should it stop to 500? No. Hanggat may mukhang hindi nakakakilala sa Diyos, kailangan nating i-preach ang gospel. Lahat sama-sama tayo. Because God said, in this church, He will bring so many souls. Through you, through me, tayong lahat, sama-sama. Imagine na tayong lahat na nandito, pati mga nasa labas, pupunta natin sa langit, magkikita-kita tayo doon. Lahat tayo nagpupuri. And then kasama mo, uy, ito yung mga naimbitahan ko, 1 billion, no? Oh, hallelujah. Ikaw, saan? Ito, 2. Oh, di ba, 40 years kang Christian? Ako 2 years lang, oh. Siguro naman, di na tayo magkukumparahan sa taas. Pero how good it is if we will populate heaven. Can I hear an amen? So we must preach the gospel. You should know your identity. You should know how to position yourself as a child of God. Anak ka ba ng Diyos? Amen. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Amen. So ano pang inaantay mo? Praise God sa mga taong nagbibit-bit dito. Meron tayong bago dito, si ate. Ate, sino po nag-invite sa inyo? Ay, sila mga Minay. Palakpakan natin ang mga Minay. Ate, sino po nag-invite sa'yo? Ikaw lang? Oo. Oh. Praise the Lord. Na-search nyo. Oy, palakpakan! Oy, creatives! Huwag natin i-shut down ang Facebook. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you po. Nag-search sa Google. No? Imagine, sino ang nagbitbit sa inyo dito? Pasalamatan nyo sila. No? And as we know the gospel, naranasan nyo na ba ang Panginoon? Naranasan nyo ba ang biyayaan ng Diyos? Tanong, may nag-imbita sa inyo. Hindi nyo ba iimbitahan yung iba para maranasan ang nararanasan nyo? Hello? No? That is a bonus. Then, number 4, God called us to preach the gospel. This is not an option. It is a command. Utos po ito ng Diyos. No? He is the one, no, who saved us and He died on the cross for your freedom and salvation. Ang tanong, guys, this is the question. Kung pinapahalagahan natin yung ginawa ni Kristo sa Kalbaryo ng krus, hindi ba dapat ang pasasalamat natin pagsunod? How can you say you love a person? Say, I love you? Ako, hindi ako maniniwala masyado. Pag sinabi ko ng asawa ko, I love you, babe. I love you, pero hindi naman ako pinagtitimpla ng kape. I love you, pero hindi naman ako pinaglalaba. I love you, pero hindi naman ako pinagluluto. Sumagot siya, anong hanap mo, asawa o maid? No. A true expression of love is through action. Action speaks louder than words. Hallelujah. No? So, it is a command. Kung siya yung nag-utos, nauunawaan natin na dapat nating igalang ang Diyos. Tama, mali? No, we must preach the gospel and heal the sick. No, we must obey the disciples. We must obey because the disciples went through towns and they obey. So tayo mismo, we must obey. Sino dito ang natatakot mag-preach ng gospel?
Taas kamay. Walang nagtataas na kamay, tapos pag tinanong, asan yung invite mo? Wala po. Bakit? Alright. Because I want to share to you one trick. When you don't know kung anong mangyayari doon, just step on obedience. Hello? Hindi mo alam ang mangyayari pag nag-invite ka. Just step on obedience, gawin mo anyway. You know why? Pag nandun ka na in between, the grace of God will come. The grace of God will overflow. Yung minsan, hindi mo kinabisado, hindi mo pinag-aralan, pero kapag nagsalita ka na, dire-diretso, hindi ka na mapigil. Meron akong kakilala, nag-live group kahapon. Umupo ako sa teaching nila. Pwede nang maging life group leader. Si Ate Ana. Sabi ko, aba, daig pa ako ni Ate Ana magturo. Nagturo siya 2 oras. Hallelujah! Hindi ka mapigilan dahil yung sinasabi niya, walang tigil dahil sa biyaya ng Diyos sa buhay niya. Sabi niya, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Blessing 1, blessing 2, blessing 3, blessing 4, blessing 5, blessing 6. Sabi ko, kaya pala last Sunday, sabi mo, marami po akong blessing. Anong blessing? Marami po, basta. Inabot siya ng 2 oras na nagbabahagi. Is it a good news? Yeah. Hallelujah! And God can use us regardless of our status, regardless of our gender, regardless of who we are. Ang gusto lang ng Diyos, are you willing? Are you willing? Kasi si Ate Ana, sabi nga niya, ang fear niya is yung lahat ng teaching na sinesend ko, English, kailangan i-translate. Pero kahapon, ang galing niya mag-translate. Akalain mo pati example, tinranslate niya. Hallelujah! Saka si Ate Josie, no? So, pati yung, naalala ko, may nabanggit sa akin, no? Pati yung, find more information to our www. Kung gusto niyo pang makalaman na marami, makipag-alaman sa ko. Uy, sumobra naman! Parang taga-almasen yun. Si Francis. So, I mean, if there's a will, there's a way. Sumusobra pa. Di ba? This is God. No, we must obey. So, I will end this with this. Naranasan niyo na ma-love? Pag na-love ka, di ba dapat unstoppable? Kasi baka sabihin nyo, si pastor ang galing mag-preach. Ginagawa kaya niya? I'm not bragging. Hindi ako magyayabang. Ang ipagyayabang ko, yung kalakasan na nagmumula sa Diyos. I practice what I preach. Let's see these pictures. Praise the Lord, nakikita nyo, yung life group leader namin si Ate Liza, yung naka-checkered, in-invite niya ako. Nung in-invite niya ako, ito yung life group namin, in-invite ko yung asawa ko. Si Chow Yen. Di ko pa siya asawa dyan. No? Ang nag-invite sa akin, si Andy. From that life group, kaming dalawa ni Chow Yen, nag-decide na mag-asawa. Kasi baka ma-fall sa temptation. So yun si Pastor Ferdy, tsaka si Ate Ana. After that, no, or prior to that, I have my own life group. Ang core team ko, asawa ko. So ito yung life group. Next slide. From my asawa, hindi titigil dun sa pagmamahal ko. Kasi minsan, mabilis at madaling mahalin ng asawa. O karelasyon, tama? But it won't stop there. God asked us to go to Bangladesh. Alam niyo itong kwentong to, tama? So, Chinese Malaysian, Filipino, Bangladeshi. May nakapigil ba sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Chinese, Tagalog, Bangala. Language barrier. Hindi kami nagkakaintindihan. Pero, naibahagi ba ang magandang balita? Yes. Next slide. Estudyante, mga ita, may microphone o wala, marami o konti. May pinipili ba? Wala. Everyone is important. Youth, adult, kids. Next. Mga bata, tumigil ba tayo sa matatanda? Hindi. There's no age, there's no sex. Or anong tawag? Gender. Everyone. Next. From that small 5 people under the mango tree, this is us after year after year. After year. Next. Lana.
Question. If God never spoke to me, meron ba ako bataan? One must die, a lot will be alive. Jesus died, a lot were saved. Imagine, if you will die and deny your own self, how many people will be saved and will go to heaven through you? I challenge you. I want to see you next week for the part 2 of my teaching. Pumapalakpak na naman si Chow Yen at saka sila Jobel, mamumove na naman. I will be preaching again next week for the part 2. Are you blessed? So we must preach the gospel because this is unhindered.